Ang mga programa ng dating Administrasyong Duterte ay nagpatibay ng infrastruktura at seguridad sa Kidapawan City ayon sa alkalde nito. Kaya ang suporta ng mga residente sa dating Pangulo ay patuloy na tumitibay, lalo na sa mga inisyatibang nagbigay ng kaayusan at katahimikan sa lungsod. Narito ang balita ni Erica Rio. Hindi nagpahuli ang Kidapawan City sa pagpapaabot ng suporta at pagkilala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa kustodiya ng International Criminal Court o ICC matapos iligal na arestuhin at isuko ng Marcos administration halos isang buwan nang nakalilipas. Sa panayam ng SMNI News kay Mayor Pao Evangelista ng Kidapawan City, ibinahagi nito ang positibong epekto ng mga naging programa ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte sa kanilang lungsod, partikular na sa infrastruktura at seguridad. The build. And the LCAC po na program, no? Yung dalawa po talaga, it really had an impact here in Mindanao, even here in Kidapawan City. We really felt the impact of the whole of nation approach. We were able to declare several barangays insurgency free because of the LCAC program. And sa build po, you can really feel, you can compare dati, medyo lubak-lubak po yung mga daan dito. Right now, all barangays are already interconnected, no? With the build program and the programs of the LGU. When FPRRD was president, he really issued strong words against mga drug users, drug abusers, even drug pushers, no? And he backed it up with action. Naging tahimik at ligtas din anya ang buong lungsod ng Kidapawan sa panahon ng dating Pangulo. When he was president po, we really felt here in Kidapawan City, no, that pwede po kayong maglakad, no, sa daan ng, sa gabi, no, not fearing any crime, no, or any person na possible na gumawa ng krimen. It was a very peaceful time in the Philippines and we yearn for that, no. We miss those times. And we hope, no, na with our sentiments being heard by the government, sana po maibalik po natin yung mga panahon na yun. Matatandaan nitong Marso 28, ipinakita ng Kidapawan City ang matibay nitong suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ika-80 kaarawan. Libu-libong taga-suporta ang lumahok sa isang malaking motorcade na sinundan ng isang pagtitipon at makulay na fireworks display bilang pagpapahayag ng kanilang pagbati at panalangin para sa dating Pangulo. Patunay ito sa pagmamahal ng mga taga-Kidapawan kay dating Pangulong Duterte. During the rally last March 28, dami pong umattend sa rally namin, no? It reached as high as 20,000 attendees. Of course, not as many as Davao City. But we are a very small city, no? But we're able to gather more or less 20,000. It shows the love of the people for the former president. Samantala, nanindigan naman ang alkalde na patuloy niyang ipaglalaban ang tunay na tinig ng mga taga-Kidapawan. Dagdag nito, hindi dapat matakot ang sinuman sa pagsasabi ng kanilang saloobin, lalo na't ito ay isang karapatan sa ilalim ng saligang batas. I cannot stay silent, no, on this issue. It's my moral obligation to lead my people, listen to their sentiments. And their sentiments really show, no, na we need to have genuine reforms in our country. Kasi po, nasa saligang batas din naman po natin na that we have the right to call out government, no, to give our redress, no, for the grievances natin sa government. We have the right to peacefully protest. We have the right to peaceably assemble, no, to call out the government. It's our constitutional right, no? Kung nasa tama po tayo, I don't think we have anything to fear. My voice matters, and I think the people look up to me, not to make their voices heard in the national scene. And it's a privilege to be noticed nationwide para po marinig din po ng Pilipinas kung ano po yung hinanaing ng mga taga-Kidapawan City. Ito si Erica Rio, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.